Hello mga beshies! O Peso VIP Quick Approval Fund under ng Washin Lending ang ating susubukan na utangan para makita nga kung okay ito na hiraman nga. And ayan, may disclosure statement na naman, disclosure statement or policy. And ayan, kailangan nga natin mabasa ito lahat para magkaroon nga din ulit tayo ng idea. Kaya lang kasi minsan kahit naman nabasa natin, kung ganun talaga or kung hindi talaga maganda magpautang, wala ding kwenta. Ganun na talaga yung nature nila, di ba? So ayan na nga, kailangan nating maglagay ng ating mobile number at may matatanggap na naman tayo na one-time password kapag na-click nga natin yung click code or get code. Okay, so dito mga beshies, gusto ko lang din na sabihin na sa lahat na bago niyo subukan na itry ito ay sana mapanood nyo nga yung buong video para may idea kayo kung ano yung possible na ma-experience nyo dito sa OPESO VIP. Dahil ito nga po ay isang bago na pautangan online. Kaya at least diba bago nyo install, bago nyo subukan na install nga yung pautangan na ito dahil nangangailangan kayo ng pera, at least may idea kayo kung paano nga ba ulit yung mga interest, yung mga processing fees, yung terms or loan terms, kung mahaba ba or napaka short term lang ulit. At eto na nga mga beshies, agad-agad 20,000 daw yung pwede kong mahiram dito at may gustong i-access na naman itong OPESO VIP like to view or to send and view SMS messages. At eto na nga 20,000 nga daw yung pwedeng mahiram, your maximum loan credit sa first loan and get instant approval daw. So titignan natin dito mga beses ko kung okay ba talaga, at ayon nga dito ay registered nga daw din sa Securities and Exchange Commission. So may mga kailangan lang natin sagutan para nga daw ma-unlock or unlock your loan potential. Sagutan nga lang natin itong mga personal information, yung emergency contact information and so on. So like dito nga sa basic information, yung employment type, yung occupation, yung payday, monthly income, education, date of birth, yung purpose of loan, at ayan, for example, dito nga, unemployed, and ilalagay nga lang natin kung ano yung nature ng ating trabaho. So, mamimili nga lang din ulit tayo dito kung ano nga ba, may government, others, or private, at ilang ano ba yung payday natin. Kunwari, 15 or 38th of the month. At ayan, bachelor yung tinapos natin tinapos natin. Like bachelor or undergraduate, kanyan. At ano yung purpose ng loan or yung utangin natin. Gender, ayan, male or female. Then yung marital status, married or unmarried. And then email address, kailangan daw natin na mailagay dito. At ayan, yun nga nilagay ko. Pero gusto ko lang sabihin na yung mga infos na nakita nyo dito sa screen ay hindi ko po information yan. Gawa-gawa ko lang yan. Pero kasi ipapakita ko lang sa inyo yon itong kung ano yung mga sasagutan natin. Pero binabalikan ko naman ito, ine-erase ko yung mga yan, then nilalagay ko yung exact infos ko nga. Kasi hindi talaga magpo-proceed yung loan application natin pag hindi natin nasagot ng maayos or hindi maaprubahan. So yan, lalagay lang natin yung ating mobile number, mag-upload ng isang valid government ID. Ayan, at ilalagay lang natin yung infos ng ID na meron tayo. So for example, saan yung nilagay ko dyan, pero hindi talaga yan yung totoong name natin. And ito daw yung mga ID na tinatanggap National ID, SSS, passport, postal, UMID, voters, driver's license, GSIS, TIN. Ayan. So, mamimili nga lang tayo and UMID yung pinili ko at kailangan nga natin ilagay yung ID number or ID number nga ng aking UMID, 'di ba? And then ito na nga, i-upload lang yung front or yung front side of the ID. And then, kailangan din mag-take ng handheld ID. At meron nga dito yung withdrawal method na pwede sa GCash, PayMaya, GrabPay, Lulier, RD Pawn Shop at Bank. GCash, PayMaya, GrabPay, and Bank, 25 pesos lang yung fee. Pero kapag RD Pawn Shop or Lulier nyo gustong matanggap yung loan proceeds, merong 130 na fees. At eto na nga, GCash yung pinili ko dito. Lalagay nga lang natin yung account number at confirm account number dito lang sa baba. At kailangan lang natin na i-submit. Once na nasagutan nga natin ito lahat, add account, and ayan, please confirm that is the account of yourself. Okay. Ayan. And please make sure the withdrawal account is valid.
And I know, so ayan, diba akalain mo from 20,000 pesos, naging 1,000 pesos nga lang daw yung pwede ko palang mahiram na taliwas doon sa pambungad nila na 20,000 pesos. And 150 days daw yung long terms, pero hindi rin totoo mga beshi. Kasi kung makikita nyo nga dito sa breakdown, so for example, yung naprubahan nga na 1,000 pesos, bali agad-agad meron itong platform service fee na 300, payment channel fee 25, at amount na matatanggap ay 675 lang doon sa 1,000 pesos. At dito nga may repayment schedule na nakalagay. First installment ko ay sa August 16, so bali nag-apply ako ng August 8. And first na kailangan kong bayaran ay agad-agad 1,000 pesos. Merong second installment sa January 5, 2025. At ang babayaran ko nga daw dito ay 6 pesos. Pero kapag daw nagbayad ako on or before yung due date sa August 15 nga, doon sa 1,000 pesos, may waive daw yung 6 pesos at okay lang or hindi ko na daw babayaran. So nakakaloka, diba? Kasi naglagay pa sila ng 6 pesos na babayaran ko sa June 5, 2025 para masabi nga na mahaba yung long terms. Pero kung talagang i-check natin, doon pa lang sa first payment natin na sa August 15, 2024 ay bayad na yung inutang natin, di ba? Kasi 1,000 pesos nga lang yung naprubahan. And actually, hindi pa nga natin natanggap ng buo itong 1,000 pesos. Kaya talaga isang pautangan online na naman na hindi maganda utangan mga beshies. Kaya please lang kung nagbabalak kayo na i-download ito at dahil nga bagong-bago pa ulit ito sa Google Play Store, ay huwag nyo nang subukan kasi masisira lang ang buhay nyo, di ba? So ang ginagawa kasi ng mga loan app, once na nag-post yung loan application mo, asahan mo natatadta rin ka ng iba't ibang text messages and calls. And minsan nga masasakit pa yung mga sinasabi nila. Kaya talaga, itong loan app na ito ay hindi ko rin nire-recommend sa inyo dahil nga po, ang sabi doon sa pambungad nila ay 20,000 yung pwedeng mautang, pero dito sa dulo ay 1,000 lang pala. So naging paasa lang pala ito, and maliban nga doon, napakalaki yung service fee nila. 'Di ba? Kasi 1,000 pesos, agad-agad may ikakaltas sila na 300 plus yung payment channel fee na 25, then ang matatanggap lang ay 675 pesos. Okay? So kung naghahanap tayo ng ibang option na pwedeng mautangan, ay ayan, sa kapamilya na lang or sa kaibigan, sa ka-office mate, mas okay pa kaysa sa mga ganitong loan app na talagang mape-pressure ka, lalong-lalo kung wala kang inaasahan nga na pambayad dito. Kaya, ayun, thank you for watching mga beshies, and sana nagkaroon na naman kayo ng idea sa ating pagbibigay review sa loan app na ito na ang O Peso Loan App Online.